Boss, sabi ni... Natigilan at napanganga si Diego sa nakita. Ilang beses pa siyang kumura para masigurado ang nakikita sa pool pero tila binuhusan siya ng yelo nang tumingin ang boss sa kanya sa nagbabagang mga mata. Galit ito na tila gusto siyang saktan. Kainis, nanlalabo talagang paningin ko. Wala talaga akong makita. Aniya sabay takbo pabalik sa loob ng bahay. Magbihis ka na. Wika ni Primo ng matauhan. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa natin? Tanong ni Bianca sabay hawak sa braso ng binata. Diba, nag-enjoy ka naman? Are you seducing me? Am I? Balik tanong ng dalaga. Ikaw ang humalik sa akin, Mr. Madrigal. Ano nga gusto mo? Pag-iiba ni Primo at umahon. Gusto kong pumasok sa opisina mo dahil inip na ako rito. Sagot ni Bianca at umahon na rin. Kung yan ang gusto mo, maaari kitang papasukin sa opisina. Pagpayag ni Primo, saka binigay ang tuwalya sa dalaga dahil sobrang nipis ng tela ng damit nito at nakikita na niya ang magandang hubog ng katawan nito. Talaga? Masayang tanong ni Bianca na lalapitan sana ang binata pero umatras ito kaya tumigil siya. Thank you. Pwedeng start na bukas? Basta huwag mo ipaalam na magkakilala tayo. Seryoso na sabi ni Primo. Kung sa bagay, mas mababantayan niya si Bianca kapag nasa opisina niya. At bawal kang lumabas ng building kapag hindi pa tapos ng duty hours mo. Maliwanag? At kung ipaalam ko na benefactor kita? Mamili ka. Mananatili rito sa bahay o mag-opisina. Seryosong tanong ni Primo na ikisinimangot ng dalaga. Okay, walang makakaalam na magkakilala tayo. Pagpayag ng dalaga na agad naisip ang outfitan kapag pumasok. Wala bang dress code or uniform? Meron, pero sa loob ka ng opisina magbihis. Sagot ni Primo. Ayos, masiglang wika ni Bianca. Pero ayaw ko na maging sekretary mo. Inunahan na niya ito kaya naningkit ang mga mata ng binata. Obvious naman na nahulaan ni Bianca ang nasa isip nito. Okay. Pagpayag ni Primo at iniwan ng dalaga para kausapin si Diego na ipasok ito bukas. Tara na? Tanong ni Bianca na naka-sleeveless pero tinakpan niya ng long-sleeve pink blazer, katerno ng black pants at black shoes na lahat ay binili niya lang sa Divisoria. Sumakay siya sa Jaguar na sasakyan ni Primo. Nice car. Wika niya at pinag-aralan ang loob ng sasakyan. Magkano bang presyo ng Jaguar? Baba. Utos ni Primo na nakadungaw sa bintana. Bakit? Dahil sasakay ako? Paano ako makakapunta sa opisina? Doon ka kay Diego sumama. Ayoko nga. Tanggi niya at inilagay ang seatbelt. Gusto kong sumakay rito. Napabuntong hininga na lamang si Primo saka pumasok sa driver's seat at nagmaneho palabas ng bahay. Nice. Ani Bianca at napatingin sa labas ng bintana. Ilang minuto lang ay nakarating agad sila sa opisina ni Primo na malapit sa Taguig. Baba na. Utos ng binata nang tumigil ang sasakyan. Ayan ang entrance pero hindi na kita maihatid. Magpa-parking pa ako at bawal na malaman nila na magkakilala tayo. Okay. Pagpayag ni Bianca at bumaba saka naglakad patungo sa entrance. Nang masigurado ni Primo na safe na ang dalaga, ay nagmaneho siya patungo sa parking lot. Good morning po, kuya. Masiglang bati ni Bianca. Saan ho ang HR department? 3 palapag ang opisina nila pero sobrang lawak ng loob at pahaba pa. Diretso lang ho, ma'am. Sagot ng guard. May nakalagay naman dun sa right side na HR. Thank you po. Pasalamat niya at taas noong naglakad patungo sa HR department. Amoy opisina na siya kaya inayos niya ang blazer. Nang makarating, kumutok muna siya ng 3 beses saka pumasok. Hello po, ako ho si Bianca. Bago po akong employee ni pinapasok ni Diego. Magalang niyang sabi. Ikaw pala miss, ang ganda mo naman. Wika ng bading na HR. What's your name? Tanong ni Bianca.
Chris, but you can call me Krisa. Sagot nito na kaedad ni Primo. Nice meeting you, Chris. Wika ni Bianca sabay lahad ng kamay niya kaya nag-aalangang tinanggap iyon ni Chris. So, alam mo na kung saan ka? Samahan ka ni Micah para i-orient sa pagtatrabahuhan mo. Sabi ni Chris nang pumasok ang medyo may edad na babae. Hello po. Bati ng dalaga. Ikaw po bang mentor ko ngayon? Sige na ho, Manang Micah, i-orient mo na si Bianca. Isinama ng matanda si Bianca sa basement. Ano ho bang gagawin natin dito? Tanong ng dalaga. Dito ang mga gamit natin na kailanganin mo. Gamit? Nagtatakang tanong niya dahil ang nakikita lang niya ay mga gamit panlinis katulad ng pamaypay, broomsticks, dustpan, vacuum, mop at iba pa. Excuse me ho, Manang Micah. Alanganing wika niya. Ano hong gagawin ko sa mga to? Dito ang panlinis ng buong opisina. Kapag hindi ka marunong gumamit, magpaturo ka lang sa mga kasama mo. Dali lang naman maglinis dahil hindi naman lahat makalat ng empleyado. Madumi lang minsan sa CR dahil may mga nakakalimot mag-flush. O di kaya'y barado. Manang, aniya at pinipigilang magwala sa narinig. Hindi ho itong in-apply ko. Excuse me ho, I'm gonna make a call. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Primo. Hello? Bungad ng binata. Anong ibig sabihin ng trabaho ko? Bulong na wika niya para hindi marinig ni Manang. Ang sabi ko, gusto ko sa design department, hindi bilang isang cleaner ng opisina. Yan lang available at sa design department ka naman talaga maglilinis na opisina. Sabi ni Primo. Primo naman. Napapadyak na sabi niya. Ayoko. Yan lang ang available namin kaya maglinis ka sa bahay ka na lang. Iuwi mo na lang ako sa probinsya. Gaalaga na lang ako ng mga alaga namin. Ako pa ang boss. Yan lang ang options mo. Sabi ni Primo at tinapos na ang tawag. Sinubukan ni Bianca na tawagan ulit si Primo pero hindi na siya sinasagot ng binata. Kagigil. Aniya saka bumalik kay Manang. Never in her entire life na pinangarap na maging cleaner ng opisina. Hindi naman sa minamaliit niya ang mga nagtatrabaho rito pero hindi talaga siya para sa ganitong trabaho. Ang gusto lang talaga niya mula noon ay maging office girl. Bihis ka na pala muna iha, may uniform tayo ron. Sabi ni Manang Micah sabay bigay sa kanya ng bilog na bagay. Gamitin mo yan para kumuha ng uniform. Pagkatapos ng duty, ibalik mo lang para may magamit ka ulit bukas. Tinuruan siya ni Manang kung paano gamitin ang transponder key. Napilitin si Bianca na magpalit ng damit sa locker nila. Paglabas ay sumunod siya kay Manang Micah na tumungo sa design department para maglinis. Malawak ang opisina. Maaliwalas sa mata dahil maayos ang pagkaka-arrange ng bawat table ng empleyado. Medyo makalat lang sa sahig dahil may mga ilang papel na hindi na ilagay sa basura. Napapikit si Bianca. Alam niyang sa buong opisina, ang design department talaga ang pinakamakalat maliban sa kantin. Malay ba niya na cleaner pala siya rito? Manang, may bago ka atang kasama. Nakangiting bati ni Xander kay Manang. Ganda naman niya. Ah, si Bianca pala. Bago lang siya rito kaya maging mabait kayo sa kanya. Sure, Manang. Ani Xander at tumungo sa pwesto. Mababait naman ang mga tao rito, iha. Sabi ni Manang Micah. Oh my gosh! Kainis! Sabi ni Dayan at tinapon ng papel sa sahig dahil sa inis at muling itinuon ang mga mata sa laptop. Excuse me? Wika ni Bianca na kay Dayan nakatingin. Pakilagay naman ng basura sa tamang basurahan. Are you talking to me? Mataray na tanong ni Dayan kaya agad na hinawakan ni Manang ang kanang braso ni Bianca. Pasensya na ho, Ma'am Dayan. Bago lang ho siya rito. Paumanhin ni Manang. Why? May mali ba akong sinabi? Inosenteng tanong ng dalaga. Tama naman ang sinabi niya. Ang tanda na nito pero hindi pa rin maitama sa basurahan. Girlfriend yan ni boss. Baka mapaalis ka. Bulong ni Manang Micah kaya napataas ang kanang kilay ni Bianca.
Sure ka, Manang? Oo. Sagot ni Manang kaya lalong nainis si Bianca. May girlfriend siya tapos sinulakan niya ako kahapon. Wow! Babaero. Bulong ni Bianca at hinarap si Dayan. Pasensya na ho, ma'am. Ako pong bahala maglinis ng kalat mo. Sige lang, magtapon ka lang po para may trabaho naman ako. Ang talas ng dila mo. Baguhan ka lang naman dito. Galit na sabi ni Dayan. Dinampot naman ni Bianca ang papel at itinapon sa basurahan. Hindi na siya nakipagtalo pa kay Dayan pero kapag napuno siya, pasensyahan na lang talaga silang dalawa. Dayan, ang ganda naman ng kwintas mo, girl. Narinig ni Bianca na wika ng kasama nito. Bigay ni Primo nung birthday ko. Proud na sagot naman ni Dayan. For sure, mahal yan. Naiinggit na sabi nito. Malapit sa 1 milyon ata? Sagot ni Dayan na napatingin kay Bianca at biglang natawa. Manang, ikaw talaga? Ani Bianca sabay hampas sa braso ni Manang Maika na hindi rin alam kung ba't natawa si Bianca dahil wala naman siyang sinabi. Tara na ho, turuan mo po akong maglampaso ng basahan sa floor. Cheap. Bulong ni Bianca. Sa quality ng kwintas, nasa 400 to 500k lang ito. Mahal na pero barya lang ito kumpara sa 2 bilyon na presyo niya. Okay ka lang? Tanong ni Manang Maika kay Bianca nang mapansing napahawak ito sa noo at panay punas ng pawis. Masakit ang ulo ko dahil sa trabaho. Sagot niya. Sino ba ang hindi if first day pinagmap siya sa hagdan? Hindi ka sanay sa ganitong trabaho, no? Tanong ni Manang. Ilang baitang ng hagdan lang ang nalinis niya sa buong shift nila ay pagod na siya. Nag-iisang anak lang po ko. Hindi naman kami mayaman pero hindi ako pinapagawa ni nanay ng mabibigat na trabahong bahay. Mas sanay kasi akong mag-alaga ng mga baboy kaysa sa magganito. Pag-amin niya nang maalala noong bata pa siya na nagbibigay ng pagkain sa mga alagang hayop. Bakit nagtrabaho ka rito? Ang totoo ho, sa design department talagang gusto ko, pero ayun, standby at wala pang available. Sagot niya. Paalisin ko na kaya si Dayan? Bulong ng isip niya. Total hindi naman niya gusto ang babae at mayabang ito sa kapangyarihan, kaso girlfriend daw ito ni Primo kaya baka mahirapan siya. Ha? Yaan mo na at baka makapunta ka rin sa design department. Tiyaga ka lang, iha. Sabi ni Manang Maika na nagdadalawang isip kung maniniwala o hindi sa kausap. Sige po, Manang. Magpapalit na ho ako ng damit. Pwede nang umuwi, di ba? Paalam niya. Pwede naman na siguro kaso may time in and time out tayo. Sagot ni Manang. Magpalit na lang muna po ako. Sabi ni Bianca at naunang pumunta sa locker. Tinawagan niya si Primo para tanungin kung paano siya uuwi. Bababa raw si Diego para ihatid siya. Nang makapag-check out, bumaba si Bianca sa parking lot dahil nandoon na raw si Diego. Hello, Diego. Bati niya nang makapasok. Hello, Ma'am Bianca. Oh, kamustang first day ng trabaho? Bakit hindi mo sinabi sa akin na cleaner pala ako? Diretsahang tanong ng dalaga. Ha? Hindi ho ba nasabi sa'yo ni Sir? Magtatanong ba ako kung nasabi niya? Inis na sagot niya at tumingin sa labas ng bintana. Pasensya na ho. Wala na kasing available na trabaho kaya doon ka na muna nilagay ni Sir Primo. Oh my gosh! Sumasakit ang ulo ko. Saad ni Bianca sabay hilot sa ulo niya. I'm so tired. I think I'm dying. Madrama niyang sabi dahil sa dami ng ginawa. Umidlip muna siya dahil sobrang traffic kaya ang bagal umusad ng sasakyan. Ito pa rin tayo? Tanong niya saka napatingin sa cellphone niya. Diego, dahil chismoso ka naman, may tatanong ako. Seryosong saad ni Bianca sa lalaki. Grabe ka naman makachismoso, ma'am. Ano ho yun? Kaano-ano ni Primo si Dayan? Biglang napasulyap si Diego kay Bianca. Kababata ho, Ma'am Bianca. Sagot ni Diego. Gaano na sila katagal na magkasintahan? Ay, sila ba, ma'am?
Inosenteng tanong ni Diego. Hindi mo alam? Sa pagkakaalam ko, kababata lang sila pero kapag magkasama ay parang sila na dahil kilala nilang isa't isa. Pero hindi ko rin sure. Malihim din po kasi si Sir Primo. Pero baka sila. Kasi yun naman ang sinasabi ng lahat. Natatakot sila kay Dayan dahil girlfriend daw to ng boss. Wika ni Bianca. Baka nga ho sila na. Sagot ni Diego dahil minsan nakikipag-date naman si Primo kay Dayan nang hindi siya kasama at mukhang si Dayan lang din ang babaeng nakakalapit nito. Pero hindi ko rin sure kasi may kababata rin si Sir na mas close pa kaysa kay Dayan. Pero little sister niya yun. Meron pa? Nakataas ang kanang kilay na tanong ni Bianca. Yes po. Pero nasa bakasyon pa. Di ko sure kung nasan si Ma'am Trina eh. Pero mas mabait naman yun. Pero yun nga, si Ma'am Dayan ang pinagkamalang girlfriend niya dahil parang kapatid lang naman ni Sir Primo si Trina. Pero akong kasama niya sa bahay. Pikong wika ni Bianca. Pero wala naman atang relasyon ng dalawa, madam. Kung si Dayan ang original, ano ko? Babae ni Primo? Oh my gosh! I am a mistress. Should I be proud of it? Eh kung ako sa'yo, madam, pakasalan mo si boss para siya naman ang kabit. Suhestyon ni Diego. Oh my gosh! Bulalas ni Bianca. You're so intelligent pala, Diego. Wika niya sabay sapak sa katabing nagmamaneho. No, ayoko. At hindi ako papayag na maging babae ni Primo. Seryoso na wika pa ni Bianca. Joke lang ho, Ma'am Bianca. Napailing naman na wika ni Diego. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.